Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 971 pag-uusap tungkol sa negosyo. Okay naman sa harap pero nang marinig niya na may tao sa likod na naglakas loob na sampi na magsasara na ang industriyang tinatakbuhan niya halos buong buhay niya, galit na si Joe Gui. Go, isa kang tunay na aso. Ang Joe Gui ay unang naglunsad ng isang serye ng mga personal na pag-atake, at pagkatapos ay nagpatuloy, kung ang iyong sira-sirang pabrika ng tela ay magsasara ng mga pinto nito, ang aming Joji Cloth Factory ay hindi rin isasara ang mga pinto nito. Ang lalaking may apelyidong Go ay halatang boss, at hindi siya nagalit matapos itong marinig. Ngumiti siya at sinabing, mali ang sinabi ni Boss Joe. Bagaman maliit ang pagawaan ng tela ko, wala akong utang sa iba, at marami rin akong pera. Walang kakapusan sa pera, kaya bakit ito sarado ngunit ang Joji Cloth Shop ay may problema na balitaan ko na ang Joji Cloth Shop ay matagal nang walang pera, at mayroon pa itong utang, kaya natatakot akong magsara ito. Boss Go. Pagkasabi nito ay humagalpak siya ng tawa, dahilan para tumawa rin ang lahat sa audience. Ikaw, umutot ka. Halatang galit na galit si Joe Gui, at pagkatapos magmura, sinabi niya, sino ang narinig mong nagpakalat ng chismis na ang aming tindahan ng tela ng pamilya Joe ay wala ng pera? Sabihin ko sa iyo, ang aming tindahan ng tela ng pamilya Joe ay kulang sa lahat, ngunit wala kaming pera. Kulang sa pera. Sa sandaling sinabi ito ni Joe Gui, agad na tumawa ng malakas ang kabilang partido. Malinaw, naloko si Joe Gui. Okay, narinig mo ba lahat? Narinig ko, hindi kapos sa pera si Boss Joe. Kung hindi ka kapos sa pera, bakit hindi mo bayaran ang utang? Kung gayon bakit, tingnan mo lang kami. Hindi ba? I think hindi lang niya tayo minamaliit, pero gusto rin niyang kunin ang pera namin at ayaw niyang ibigay sa amin. Haha, hindi pwede. Sa oras na ito, nanunuya si Boss Go, ang aming pinaghirapan na pera. Kung sino man ang maglakas loob na hindi magbigay sa atin ng pera, sisirain ko ang kanyang tindahan upang makita kung bibigyan niya tayo ng pera. Hindi okay na sirain ang tindahan. Kung hindi niya tayo bibigyan ng pera, kailangan nating isala sa atin ang kanyang tindahan. Ibenta ang kanyang tindahan at makakuha ng pera. Oo, ibenta ito at makakuha ng pera. Tapos naghiyawan ang isang grupo ng mga tao. Ikaw. Galit na galit si Joe Gui na hindi man lang makapagsalita. Papa, bumalik ka muna. Sa oras na ito, lumabas ang boses ni Joe Zikyong. Huachin, tulungan mo ako. Hindi mo siya papasukin. Hindi pa niya sinasabi na babayaran niya ang pera. Matanda na ang tatay ko, at ako na ang bahala sa karamihan ng mga bagay sa pagawaan ng tela ni Jojia, kaya hindi pa niya masyadong alam. Baka sabihin mo sa akin. Zikyong, pumasok ka at hayaang narito si tatay. Pare, hindi ka ba naniniwala sa anak mo? Mahinang sabi ni Joe Zikyong. Matapos marinig ito, bumantong hininga si Joe Gui at sinabing, okay, Dad, pasok ka. Kung ganoon, sabihin kay Miss Joe. Namayani ang katahimikan sa silid, at maririnig ang mga yabag. Joe Jabo may pintuan sa likod sa workshop, na direktang patungo sa mansyon ni Joe sa likod. Tinulungan ni Huachin si Joe Gui. Pagkaalis ni Joe Gui, sinabi ni Joe Zikyong, nakipag-ugnayan ka sa aming Joji Cloth Factory sa loob ng maraming taon. Bakit napakaraming pabrika ng tela sa Rosehouse City, at nakikipagnegosyo sa iyo ang Joji Cloth Factory? Hindi ba't dahil regular kaming mga customer? Maaari ba kaming magtiwala sa isa't isa? Sa sandaling sinabi ito ni Joe Zikyong, tiyak na naglaro na siya ng emotional card. Sandaling natahimik ang lahat, pagkatapos ay tumayo si Boss Go at nagsabi, Miss Joe, negosyo ang pinag-uusapan, hindi relasyon. Kung ang pakikipag-usap tungkol sa mga relasyon ay makakasuporta sa pamilya, sino ang magnenegosyo? Oo, negosyo ang pinag-uusapan natin. Sinundan ito ng iba, at halatang sa mga taong ito, si Boss Go ang kanilang gulugod. Ang boses ni Joe Zikyong ay naging mas malamig, Boss Go, kung hindi mo pag-uusapan ang tungkol sa damdamin at pagkakaibigan, sa hinaharap ang aming Joji Cloth Workshop ay hindi na kailangang bumili ng magaspang na tela mula sa iyong pabrika ng tela. Ikaw naman, hindi mo na ba gustong magbenta ng magaspang na tela? Ibigay mo sa amin. Ang huling pangungusap na ito ay para sa mga taong nasa likod. Dapat silang maging tulad ni Boss Go at may mga pabrika ng tela na nasa ilalim ng kanilang kontrol, dahil ang Joji Cloth Factory ay ang pinakamalaki pabrika ng tela sa Rosehouse at maging ang Anggo, at may pangangailangan para sa magaspang na tela. Napakalaki ng dami, at ang mga taong ito ay itinuturing na mga supplier ng hilaw na materyales ng Joji Cloth Factory. Nang mabalitaan nilang tatapusin na ang negosyo ni Joji Bufang, ang mga taong nasa likod nila ay walang gaanong tiwala at lahat sila ay tumingin kay Boss Go. Ngumisi si Boss Go, ha, Miss Joe, huwag mo akong takutin sa mga ganyang salita. Hindi lang ikaw ang pagawaan ng tela sa Rosehouse City. Bukod sa pagawaan ng tela ng pamilya Joe mo, hindi ba tayo makikipagtulungan sa iba pang pagawaan ng tela? Nakikipagtulungan ka ba? Pagkatapos sabihin iyon, nagtanong muli si Boss Go, at nabalitaan ko na ang iyong Joji Cloth Factory ay kasalukuyang may hindi nabentang cotton at cotton na damit sa bodega nito.
Paano ka pa rin makakabili ng magaspang na tela mula sa amin? Kahit na gusto naming makipagnegosyo sa Joji Clothing Factory, wala kang kapangyarihan, tama. Ang mga salitang ito ay nakaantig sa sakit na punto ni Jo Zekyong. Ngayon ang Joji Cloth Factory ay pumasok sa isang mabisyo na cycle, at ang dami ng koton at koton na damit sa bodega ay bumibigat at bumibigat. Na nagresulta sa pangangalakal ng Joji Cloth Shop ng iba pang mga varieties maliban sa Wonwo Jade Brocade na hindi gumana ng normal. Kaya, hindi namin alam kung magbebenta ba kami ng magaspang na tela sa iyong tindahan ng tela ng pamilya Jo sa hinaharap. Gusto pa rin kaming takutin ni Miss Jo. Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ni Boss Go ang kanyang kamay at sinabi sa malamig na boses, Miss Jo, mas mabuting bigyan ka namin ng pera ng mabilis. Hindi sumuko si Jo Zekyong, at mahigpit na sumagot, Boss Go, ginagarantiyahan ko sa reputasyon ng aming Joji Cloth Factory na hindi kami magkakamali sa pagbabayad mo, ngunit hindi ka namin babayaran ngayon, ngunit susundin namin ang mga patakaran. Maaayos ang mga produkto pagkatapos ng 3 buwan. Mga panuntunan. Tumawa si Boss Go, Miss Jo, sabihin sa amin kung ano ang mga patakaran. Sino ang nagtakda na ang pagbabayad ay dapat bayaran pagkalipas ng 3 buwan? Mayroon ka bang nakasulat na ebidensya? Maraming mga pabrika ng tela sa Rosehouse City na nangongolekta ng balat ng abaka mula sa mga magsasaka, at pagkatapos ay dumaan sa isang serye ng pagproseso at paghabi upang makagawa ng magaspang na tela. Ang mga magaspang na telang ito ay maaari ding ibenta, ngunit ang mga ito ay binibili lamang ng mga mahihirap, at hindi ito maipagbibili ng malaki. Kung gusto mong ibenta ang hinabong magaspang na tela sa magandang presyo, kailangan mong ibenta ang magaspang na tela sa mga pangunahing tindahan ng tela. Matapos ang isang serye ng malalim na pagproseso, pagpapaputi at pagtitina ng mga tindahan ng tela, ito ay magiging iba't ibang mga damit sa merkado. Maraming mga textile mill at mga tindahan ng tela sa Rosehouse City, ngunit ang pinakamalaking tindahan ng tela ay walang alinlangan na Joji Cloth Factory, at ang pangangailangan para sa magaspang na tela ay malaki rin, kaya lahat ng mga pabrika ng tela ay gustong magbigay ng Joji Cloth Factory. Ang Joji Fabric ay pumili ng isang grupo ng mga pagawaan ng tela at makikipag-ayos sa kanila ng magandang pakikipag-ugnayan. Halimbawa, kukuha muna sila ng magaspang na tela. Sa pangkalahatan, pagkatapos ng 3 buwan, ang magaspang na tela ay maaaring gawing damit at ibenta, at pagkatapos ay maaayos ang pagbabayad. Matagal na itong itinatag na panuntunan, at hindi inakala ni Joji Bufang na balang araw ay hahabulin siya ng pera, kaya hindi niya naisip na magsulat ng anumang mga dokumento sa oras na iyon, si Joji Bufang ay puspusan na, sino ang mga ngahas na sirain ito. Nakuha ang mga patakaran. Hindi ba nakakasira yan sa sarili mong negosyo? Sa makatuwid, dapat walang nakasulat na ebidensya. Kaya nang tanungin ito ni Boss Go, nasa dilema din si Jo Zekyong. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamay at napakagat labi na halos dumudugo. Kabanata 972 napakaraming kritisismo. Nang makita ang nahihiyang tingin ni Jo Zekyong, paulit-ulit nang inisyon si Boss Go. Bago siya dumating, nagawa na niya ang kanyang takdang aralin para maging tumpak, may nakagawa ng sapat na takdang aralin para sa kanya, kaya hindi siya kayang talunin ni Jo Zekyong anuman ang mangyari. Sa oras na ito, handa na siyang ituloy ang tagumpay. Miss Jo, hindi mo ba makuha ang nakasulat na resibo? Binati ni Boss Go ang lahat at muling sumigaw, kung hindi mo makuha ang nakasulat na resibo, pagkatapos ay kunin ang pera. Matagal na natahimik si Jo Zekyong bago niya itinaas ang kanyang ulo, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Well, wala na talagang pera sa account ng Joji Cloth Factory, kaya sandali lang at atrasan ang iyong bayad ngunit ipinapangako ko sa iyo, babayaran ka ng aming Joji Cloth Factory kahit anong mangyari. Gusto ko lang hilingin ang iyong grasya. Ilang araw ka ba pupunta? Napakalambot ng boses ni Jo Zekyong na may kaunting pagmamakaawa. Sa normal na mga pangyayari, pinalambot sana ni Boss Go ang kanyang puso. Pero may mission siya, kaya natural hindi siya pwedeng sumuko. Tulad ng sinabi ni Miss Jo, wala kang pera, at wala kaming pera, kaya kailangan mong ibigay ito ngayon, kahit na hindi mo ibigay. Kung hindi mo talaga makuha ang pera, ibibigay ito sa amin ng Jo Family Cloth Factory sa pagkakataong ito. Oo, kung hindi mabayaran ang pera ngayon, itataboy namin ang lahat mula sa Joji Cloth Shop, at ang tindahan na ito ay magiging atin. Mariing sabi ng isang grupo ng matatandang lalaki. Ikaw, hindi mo ito magagawa. Iligal na gawin mo ito. Maniwala ka man o hindi, isusumbong ko ito sa opisyal. Isumbong mo sa opisyal. Ngumisi si Boss Go, i-report mo. Natural lang na magbayad ng utang. Tingnan natin kung sino ang huhulihin kung isusumbong mo ito. Pagkatapos magsalita, si Boss Go ay nagpatuloy sa sarkastikong pagsabi, Miss Jo, huwag mong isipin na ito ay mahusay dahil lamang sa ikaw ay naging Wonwo Jade Brocade. Ang babaeng ito ay dapat manatili sa bahay upang alagaan ang kanyang asawa at palakihin ang kanyang mga anak, at magpakita sa publiko araw-araw. Ano ang gagawin? Hehe, tama si Boss Go, paano magpapakita sa publiko ang babaeng ito? Kung ganito ang ugali ng biyenan ko, siguradong bugbugin ko siya ng gusto para hindi siya makabangon sa kama. Hindi gamit ang iyong mga kamay, tama.
Haha, sa kahinaan niya, dapat gamit niya ang kamay niya, di ba? Haha, haha. Isang grupo ng matatandang lalaki ang nagsabi nito sa isang batang babae, walang alinlangan na nanunukso ito, at kontento na siya rito. Ibalik ang pera, tama. Excited na nag-uusap ang lahat nang biglang may narinig silang boses mula sa likuran. Napalingon silang lahat at nakita ang isang gwapong binata. Dahil ang mga taong ito ay pawang mga may-ari ng maliliit na negosyo, pumunta sila dito ng madaling araw upang humingi ng mga account at hindi pumunta sa seremonya ng pagbubukas ng opisina ng pahayagan. Sa makatuwid, hindi nila kilala si Jingzi at inisip na isa lamang siyang binata na humahanga kay Zhou Ziqiong. Nang makitang si Zhou Ziqiong ay nabuli, narito ang bayani upang iligtas ang kagandahan. May kikialam ka ba sa negosyo ng ibang tao? Kinaikit ni Boss Go ang kanyang mga mata at tumingin kay Jingzi, dahil hindi ordinaryong tao ang nasa likod niya, kaya hindi niya sineseryoso si Jingzi. Hindi man lang tumingin si Jingzi kay Boss Go at dir-diretsyong pumasok mula sa bakanteng aisle. Nang makita si Jingzi, namula ang mga mata ni Zhou Ziqiong. Sa paglipas ng mga taon na siya ang namamahala sa malaking tindahan ng tela ng pamilya Zhou, nakasanayan na niyang makakita ng lahat ng uri ng malalaking eksena, tulad ngayon, maraming beses na rin niya itong na-encounter, ngunit dahil pasan niya ang pamilya Zhou sa kanyang mga balikat, mas marami siya. Lahat ay malakas at nabubuhay sa huli. Gayunpaman, nang makita niya si Jingzi, nagsimula siyang makaramdam ng hindi maipaliwanag na pag-asim sa kanyang puso, palaging nakakaramdam ng labis na mali. Halos madurog ang puso ni Jingzi nang makita niyang nakagat ni Zhou Ziqiong ang kanyang labi at namumula ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng sobrang pagka-guilty at the same time. Dapat ay pumasok siya nang sabihin ni Zhou Ziqiong ang unang pangungusap ngayon lang. Sixth sister, late na ako. Umiling si Zhou Ziqiong, ibinuka ang kanyang bibig, at may gustong sabihin, ngunit nang dumating ang mga salita sa kanyang bibig, walang lumabas. Naramdaman na lang niya na masakit ang kanyang mga mata, at bahagya siyang kumurap, tumulo ang mga luha na parang sirang butil. Nang makita ito ni Jingzi, wala na siyang pakialam sa iba. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan si Zhou Ziqiong sa kanyang mga bisig. Napahiya si Zhou Ziqiong sa harap ng napakaraming tao. Naisip pa rin niya ang tungkol sa pagpupumiglas, ngunit napakalakas ng kamay ni Jingzi kaya hindi siya makapumiglas, kaya tumigil na lang siya sa pagpupumiglas. Kung sino man ang gustong manood, pwede namang manood, tutal kapatid ko naman ito. Sa pag-iisip nito, sumakit ang kanyang ilong at hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Nakahiga siya sa mga bisig ni Jingzi, hinayaan ang kanyang mga luha na tumulo, tahimik na umiiyak, ngunit ang kanyang bibig ay lumawak habang siya ay umiiyak. Napakasarap sa pakiramdam na may taong maaasahan. Dahan-daang tinapik ni Jingzi ang likod ni Zhou Ziqiong, pagkatapos ay tumingin sa lalaking kaharap, ang kanyang mukha ay dumidilim. Binibuli ang kapatid ko diba? Natatakot ka na ito ay magiging lubhang kahabag-habag. Ika-6 na sister. Walang sinuman sa mga taong ito ang nakakakilala kay Jingzi, ngunit narinig nilang lahat ang tinawag ni Jingzi na Zhou Ziqiong. Hindi ba't iisa lang ang anak ni Boss Zhou? Wala pa akong narinig na ibang bata. Saan siya nakakuha ng nakababatang kapatid? Haha, hindi mo ba naiintindihan ito? Hindi naman ganoong kapatid ang nakababatang kapatid na ito. Malamang ito ang mahal niyang kapatid. Haha, totoo yan, kung hindi, paano may iligtas ng isang bayani ang kagandahan? Akala ko orihinal na ang panganay na babae ng Zhou. Napakalinis at dalisay ng pamilya na hindi niya pinag-usapan ang tungkol sa kasal, ngunit iyon na. Dahil sa sobrang lapit nila, hindi makatakas sa tenga ni Jingzi ang mga bulong ng lahat, ngunit ngayon ay tiningnan niya sila na parang mga patay na tao, at walang emosyon sa kanyang mukha. Talaga bang makikialam ka sa negosyo ng iba? Dahil ang hilaw na materyales ng pabrika ng tela ay abaka, at ang mga magsasaka na nagtatanim ng abaka ay nasa mga nayon sa labas ng Rosehouse City. Para sa kaginhawahan, nagbukas si Boss Go ng pabrika ng tela sa labas ng mga nayon na iyon. May kakaunting pumapasok sa lungsod, kung hindi siya natagpuan ng isang malaking shot kagabi, hindi siya papasok sa lungsod ngayon. Gayunpaman, ang kanyang pagawaan ng tela ay maaaring ituring bilang ang pinakamalaking sa Rosehouse, kaya siya rin ay isang kilalang tao sa lungsod ng Rosehouse. Ngayon lang, nang tanungin niya si Jingzi at hindi pinansin, galit na ang nararamdaman niya. So, nagtanong ulit siya. Ngunit hindi sumagot si Jingzi sa kanyang mga salita, ngunit nagtanong, basta babayaran kita, tama. Anak, handa ka bang makialam sa sarili naming negosyo? Alam mo kung magkano ang utang ni Zhou Bufang sa amin, at naglakas loob kang alagaan ito. Sa tingin mo ba, gagawin? Maging katawa-tawa na gayahin ang mga bayani ng ibang tao upang mailigtas ang kagandahan. Kung mabibigo ka sa pag-save ng kagandahan, magiging katawa-tawa kung magiging oso ka. Haha, napakahusay ng sinabi ni Boss Go. Nakakahiya maging oso. Ang mga amo ng maliliit na pabrika ng tela ay ipinatawag lahat ni Boss Go, kaya natural na nakasuot sila ng isang pares ng pantalon. Talaga, tatamaan nila si Jingzi saan man sila ituro ni Boss Go. Natural, hindi nila hahayaang umalis si Jingzi. Si Jingzi ay tumingin sa kanila ng malamig, at ang mga taong ito ay agad na nakaramdam ng lamig at tumigil sa pagsasalita. Magkano ang utang ni Zhou Bufang sa iyo?
Sabihin mo lang sa akin ang halaga at babayaran kita. Anak, gusto mo ba talagang tulungan siyang bayaran ito? Alam mo ba kung magkano ang utang niya sa amin? Paano kung hindi mo ito mabayaran? Bakit ang dami mong pinipintasan? Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at naiinip na sinabi. Kabanata 973 Okay, matandang aso. Sa sandaling sinabi ito ni Lao Go, nagulat ang lahat sa audience. Alam mo, bagamat hindi madalas pumupunta sa lungsod si Boss Go, ang kanyang pagawaan ng tela ang pinakamalaki sa Roshao, at kilalang tao rin siya sa Roshao. Ngunit ang binata na ito ay nagsimulang pag-alitan siya nang siya ay umakyat, na talagang napakamasungit. Ang kliyente, si Boss Go, ay namula at itinuro si Jingzi, tutulungan mo ba talaga siyang bayaran ng pera? Joke ka ba? Di ba pera lang ang gusto mo? Tapos tanungin ko kung magkano ang utang ng Joji Cloth Shop sa'yo. Pera, sabihin mo lang. Ang daming criticisms, gusto mo bang kumuha ng postgraduate entrance examination? Good guy, nagulat na naman ang lahat. Bagamat hindi nila alam kung ano ang ibig niyang sabihin ng nakakatawa at postgraduate entrance examination, batay sa tono ni Jingzi at sa kahulugan ng kanyang mga salita, tiyak na hindi ito magandang bagay. Sa muling pagtingin kay Boss Go, namutla ang kanyang mukha, pagkatapos ay nagdilim. Nagdilim ang mukha ni Boss Go, at maingat niyang tinikman ang accent ni Pin Jingzi at ilang mahirap intindihin na pagmumura. Parang dialect yun ah. Banyaga ka ba? Gaano ka ka-relate sa akin? Kilala mo ba kung sino ako? Hindi mo ako ama, paano ko malalaman kung sino ka? Pagkatapos magsalita, muling tinapik ni Jingzi ang kanyang noo, naku, hindi, kung sino ka, iyon ang sekreto ng iyong ina magpakailanman, at maaaring hindi alam ng iyong ama. Ito ay talagang isang personal na pag-atake ni Chiguoga, hindi na nakayanan ni Boss Go, kaya't hindi na siya umimik at susuguri na sana si Jingzi, ngunit pinigilan siya ng isang tao. Boss Go, huminahon ka. Boss Go, huwag kalimutan kung para saan tayo nandito. Oo, Boss Go. Huwag palampasin ang mahalagang kaganapang ito. Nang marinig ito ni Boss Go, naisip niya kung sino siya. Bakit ka pumunta dito? Bigla akong napabuga ng malamig. Oo, may negosyo pa ngayon. Kaya't itinapon niya ang manggas ng ibang tao at munition, okay, kung gusto mong bayaran siya, tutulungan kita. Dalhin mo, kabuang 4,500 tail ng pilak. 500 tails. Nakinig si Jingzi. Tapos, bamantong hininga siya. Naisip ni Boss Go na siya ay natatakot at nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Hinayaan kitang ipakita ang iyong talento, at ngayon alam mo na ikaw ay natatakot. Haha, huli na. Ang 4,500 tail ay kapital lamang. Mahigit isang buwan at kalahati na ang nakalipas mula nang utangin kami ni Joji Abufang ng pera. Ayon sa rate ng interes sa merkado, dapat kang magbayad ng 5,000 tail. 5,000 tails. Sumulyap si Jingzi sa kanya, nanaginip ka ba? Bakit, sabi ko lang babayaran ko, pero ngayong nabalitaan kong napakalaki ng utang ko, natatakot ako at ayaw ko ng bayaran. Haha, marami na akong nakitang katulad mo. Kung wala kang kakayahan, huwag mong tularan ang pagiging bayani ng ibang tao. Kailan ko sinabing hindi ko ito babayaran? Pagkatapos ay bayaran mo ito. Inabot ni Boss Go ang pera. Magbayad ka, dapat mong ibalik, pero interes lang bakit kita bibigyan ng interes? Bakit? Ito ay isang panuntunan. Kung may utang ka sa ibang tao ng napakatagal, iyon ang interes. Mga panuntunan. Oo. Isang nakasulat na sertipiko. Walang imak na tanong ni Jingzi kay Boss Go. Ito ang itinatag na tuntunin sa merkado. Lahat ay nasa negosyo, kaya sino ang kailangang magsulat ng isang nakasulat na sertipiko? Ngunit hindi siya tanga, dahil ginamit ni Jingzi ang parehong paraan na ginamit niya upang pabulaanan si Zhu Ziqiong noon, at wala siyang masabi. Nang makitang hindi siya tumugon, nagpatuloy si Jingzi, hindi ba't sinabi mo lang na dapat idokumento ang lahat, kaya dahil walang nakasulat na dokumentasyon, imposibleng mabigyan ka ng interes. Ikinuyong ni Boss Go ang kanyang kamao, okay, kung gayon, huwag nang humingi ng interes, kunin mo lang ang 4,500 tail ng pilak, ngayon, kaagad. Kahit na ito ay 4,500 tail ng pilak, hindi ito maliit na halaga, at naniniwala si Boss Go na hindi ito makakamit ni Jingzi. Muling tumawa si Jingzi, sabi mo 4,500 tail, bibigyan kita ng 4,500 tail. Nabulunan sandali si Boss Go, at pagkatapos ay tumingin kay Zhu Ziqiong, ito ba ay 4,500 tail? 1,500 tail, alam na alam ito ni Miss Zhou. Hindi magsisinungaling si Zhu Ziqiong, kaya bahagya siyang tumango at sinabing, Zir, kasama ang bayad sa mga nakaraang buwan, may utang sa kanila ang Joji Cloth Shop ng 4,500 tail ng pilak. 4,1,500 tail, tama ba? Iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, pagkatapos ay ilabas mo ang lahat ng IOU. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang kaharap ay pawis na pawis. Alam mo, bago ngayon, maganda pa rin ang relasyon sa pagitan ng Joji Cloth Factory at ng mga pabrikang ito ng tela. Ilang taon na silang nagtutulungan sa isa't isa.
May mga taong pumupunta pa nga sa Georgia sa panahon ng Chinese New Year, at naging magkaibigan sila. Noong nakaraan, kahit na napakayaman nila, magbabayad pa rin sila para sa mga kalakal sa loob ng 3 buwan, ngunit ito ay isang panuntunan. Kapag natapos na ang 3 buwan, ang pamilya Joe ay walang utang kahit isang sentimo, kaya sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nahihirapan at hindi sumulat ng mga IOU. Sa makatuwid, hindi bababa sa kalahati ng mga boss na naruroon ay walang mga IOU sa kanilang mga kamay. Kaya nang marinig nila na si Jingzi ay humihingi ng IOU, lahat ay natigilan, at pagkatapos ay tumingin kay Boss Go para humingi ng tulong. Hindi ba ganyan si Boss Go? Hindi niya akalain na ang taong tulad ni Jingzi ay lalabas para manggulo ngayon, at nang humingi siya ng nakasulat na resibo noon, hindi niya akalain na ang kabilang partido ay hihingi din ng nakasulat na note para ibalik ang pera. Bigla niyang naramdaman na binaril niya ang sarili niya sa paa. Nahihiya. Gayunpaman, pinilit niyang kumalma ang sarili at sinabing, anong uri ng IOU ang kailangan mo? Ngayon lang, si Miss Joe mismo ang nagsabi na may utang siya sa amin ng 4,500 tael. Mali ba ito? IOU. Hindi ito pinansin ni Jingzi, malamig. Sabi ng boses. IOUs o hindi, ano ang mahalaga? Magtanong lang sa sinuman sa kalye at malalaman mo na kami ay nakikipagnegosyo sa Georgia Cloth Factory sa loob ng napakaraming taon, at gaano kadalas kaming hindi nagbabayad para sa mga kalakal sa loob ng 3 buwan. Ang huling beses na binayaran namin ang mga kalakal ay ilang taon na ang nakakaraan. Mahigit 1 buwan na ngayon, sino ang hindi nakakaunawa sa panuntunang ito? Georgia bufang itong 500 pilak. Keke. Oo. Hindi nakalimutan ni Boss Go na hikayatin ang lahat pagkatapos niyang magsalita, at syempre nakuha niya ang suporta ng lahat. Ngunit hindi sanay si Jingzi sa kanyang mga problema. Ikaw ba ay isang matandang aso? Isang pangungusap ang halos samuka ng dugo si Boss Go. Ang apelyido ko ay Go. Tawagin mo na lang akong Boss Go tulad ng iba. Huwag mo akong tawaging Lao Go. Hindi pa tayo ganoon kapamilyar. Totoo na may mga taong tumawag sa kanya na Lao Go, ngunit lahat sila ay nakatatanda at mas matanda sa kanya. At para sa mga taong mas matanda sa kanya, walang masama kung tawagin siyang Lao Go, gaya ng pagtawag sa kanya ng Lawang o Lauli. Gayunpaman, lalo siyang hindi komportable nang tawagin siya ni Jingzi ng ganoon, dahil palagi niyang nararamdaman na ang tinatawag ni Jingzi ay hindi isang matandang aso, kundi isang matandang aso. Siyempre, tama nga ang hula niya, dahil matandang aso lang siya sa paningin ni Jingzi, at alam na alam ni Jingzi kung sino ang kanyang amo. Okay, matandang aso. Sabi ko sa'yo, tawagin mo akong Boss Go. Okay, matandang aso. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, tawagin mo akong Boss Go. Galit talaga si Boss Go. Nang magsalita siya, mas nanlamig ang kanyang mga mata. Okay, matandang aso. Kabanata 974 na naghahanap ng pera. Nang makitang galit si Boss Go na malapit na siyang mamatay, nasisiyahan si Jingzi at patuloy na iniunat ang kanyang kamay at sinabing, IOU. Huminga ng malalim si Boss Go, nasabi ko na lahat ito ay napagkasunduan sa mga patakaran. Lahat kung isa sa alang-alang ang maraming taon ng pagkakaibigan ni Georgia Bufang, kailan ka nagsulat ng IOU? Nahulaan na ni Jingzi ang sitwasyong ito, hanggat isa siyang pangmatagalang customer at isang tindahan na kasing laki ni Georgia Bufang, makikipagtulungan siya sa kanila. Ang mga taong matagal nang nagnenegosyo ay bihirang humingi ng IOU. Sa hindi inaasahan, nahulaan niya ito, kaya ang susunod na hakbang ay magiging madali. Old dog, boss ka rin naman. Hindi ba masyadong unprofessional ito? Sa negosyo, anong klaseng pagkakaibigan? Ginamit muli ni Jingzi ang mga salita ni Boss Go para patahimikin siya. Hindi ba't sinasabi mo na ang 3 buwang tuntunin sa pagbabayad ay hindi malinaw na nakasaad, kaya gusto mo ng pera ngayon? Pagkatapos ay masasabi ko sa iyo na kung walang IOU, hindi ka makakakuha ng 1 sentimo. Tumingin si Jingzi sa kanila, paulit-ulit ng inisyan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang unang nataranta ay ang maliliit na amo ng mga pabrika ng tela. Dapat mong malaman na ang Georgia Cloth Factory ay may utang sa bawat isa sa kanila ng halos 2 hanggang 300 tael ng pilak. Hindi sila makakalaban ni Boss Go. Malaki ang negosyo ng pamilya ng amo, at wala sa kanya ang 2 o 300 tael, ngunit nagkakaproblema sila. Kung wala silang perang ito, maaaring hindi makabawi ng ilang sandali ang kanilang pagawaan ng tela. Wala silang awayan kay Georgia Bufang, ngunit hinanap sila ni Boss Go kaninang umaga at nangako sa kanila ng mga benepisyo, kaya dumating sila. Gayunpaman, ang mga benepisyong ipinangako ni Boss Go sa kanila ay mas mababa kaysa sa daan-daang tael ng pilak na inutang sa kanila ng Georgia Cloth Factory. Masasabi pa rin nila kung alin ang magaan at kung alin ang seryoso. Ang ilang mga tao ay hindi na makaupo at mabilis na tinawag si Joe Zikyong. Miss Joe, ikaw ay Georgia Clothing Factory ay nasa negosyo sa loob ng maraming taon. Hindi mo magagawa ang mga hindi tapat na bagay. Oo, Miss Joe, kung gagawin mo ito, magagawa mo pa ba ang negosyo sa hinaharap? Malamig na sinulyapan sila ni Jingzi, ayaw nang magsalita pa ng kalokohan sa kanila,
at malamig na muling sinabi, uulitin ko, kung walang IOU, wala kayong makukuha kahit isang sentimo. Hindi ba ito ang inaasahan nyo lang? Tingnan nyo na lang ang mga dokumento, huwag pag-usapan ang tungkol sa pagkakaibigan. Tumingin din si Jo Zikyong nang may malamig na mata. Kung noon pa lang, siguradong hindi niya gagawin ang ganoong bagay, pero ngayon lang sila agresibo. Sa oras na ito, nagkibit-balikat siya at hindi pinansin ang mga ito, ngunit kalmado siyang tumingin sa kanila. Jingzi. Ngayon, naunawaan ng lahat na ibinigay niya ang lahat ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon kay Jingzi, at gagana lamang ito kung magbabago ang isip niya ngunit sa pagtingin sa hitsura ni Jingzi, mukhang hindi magbabago ang isip niya. Ang grupong ito ng maliliit na amo ay nabalisa kaagad. Boss Go, ano ang dapat kong gawin? Boss Go, mag-isip ka ng paraan, hindi maliit ang halagang ito. Boss Go, sinabi ko na sa iyo ng maaga, kung talagang ayaw kong maibalik ang perang ito, haharingin ko ang iyong paggawaan ng tela at hihilingin ito. Oo, Boss Go. Tulungan mo kaming maibalik ito. Nagmura si Boss Go sa kanyang puso. Kung hindi kanya bigyan ng pera, bakit mo hinaharang ang paggawaan ng tela ko? Lahat, mangyaring pasensya. Ikanaway ni Boss Go ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sinabi, hindi lahat ay may IOU, tama ba? Bagamat pamilyar ang mga pabrika ng tela sa Jojie Clothing Factory, kadalasan, ang mga IOU ay hindi marunong din silang sumulat ng mga IOU, at kapag sila ay partikular na abala, isusulat nila ito sa salita. Pagkatapos ng lahat, naniniwala sila sa reputasyon ng pamilya Jo, kaya't mayroon pa rin silang mga amo. Meron ako. Meron ako. Meron din ako. Pagkatapos niyang magsalita, isa-isang lumabas ang mga maliliit na amo dala ang kanilang mga IOU. Kinolekta ni Boss Go ang kanilang mga IOU at binilang sila. Mayroong 2,200 sa kabuuan. Maraming 2 pilak na barya. Sumilay ang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Malayo man ito sa kabuuang bayad na 4,500 taels, hindi maliit na halaga ang mahigit 2,000 taels ng pilak. Pagpasa sa IOU pasulong, sinabi ni Boss Go sa malalim na boses, ayaw mo ba ng IOU? Narito ang isang IOU na 2,200 tael, kunin mo ang pera. Pagkatapos sabihin iyon, nanliit ang kanyang mga mata, ngunit sinasabi ko sa iyo ang mga pangit na bagay. Halika, kung hindi ka man lang makakuha ng 2,000 tael ng pilak, ang tindahan ng tela ng pamilya Jo ay magiging atin kaagad. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang maliliit na amo, bibigyan natin siya ng quarter ng 1 oras. Kung hindi niya makuha ang pera, kinuha na ng lahat ang Jojie Cloth Shop, at lahat ng nandoon ay sa atin. Maaari lang tayong magpadala ng mga tao para lumipat hanggat kaya nila. Okay. Pagkatapos marinig ito, ang mga maliliit na boss ay mukhang nasa sabik. Sigurado ka? Tanong ni Jingzi sa wakas. Siyempre sigurado ako. Lahat ng natakot kanina ay parang nilakasan na naman ng loob. Nang makitang itinanong ito ni Jingzi, naisip nilang wala talaga siyang pera. Dahil sigurado ka na, kung gayon kapag binayaran ko ang lahat ng 2,200 tael ng IOU, wala ka nang gagawin sa Jojie Clothing Factory. Pagkatapos sabihin iyon, inabot ni Jingzi ang kanyang mga braso at naglabas ng 3 pirasong papel. 1,000 tala ng pilak, sinabi niya, ito ay 3,000 tala ng pilak. Natigilan agad si Boss Go. Hindi niya inaasahan na makakabuo talaga si Jingzi ng napakaraming silver note, ngunit mabilis pa rin niyang kinuha iyon. Kinuha din ni Jingzi ang IOU sa kanyang kamay at pinunit ito sa harap ng lahat. Mula ngayon, wala kang kinalaman sa Jojie Clothing Factory. Napatingin ang lahat sa nasirang IOU at biglang may naramdamang unti-unting bumabaon sa kanilang mga puso. Sa puntong ito, alam ni Boss Go na natalo siya. At dahil walang IOU, nawalan din siya ng mahigit 400 taels of silver, na pinakamarami sa mga amo. Kahit ayaw niyang tanggapin, kapag natalo siya, talo siya. Hindi na kailangan pang manatili siya. Bagamat naiinis ako, naisip ko na kung makakausap ko ang malalaking shot na iyon para sa ilang daang tael ng pilak, hindi ito isang masamang ideya. Sa pag-iisip nito, gamaan ang pakiramdam ni Boss Go. Fair na. Kinawayan niya ang kanyang kamay at hiniling na umalis ang lahat, naghahanda na talakayin pa ang bagay na iyon pagkatapos umalis sa Jojie Cloth Workshop. Sandali. Pagtalikod niya ay napatigil siya. Sa pagbabalik tanaw kay Jingzi, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, anong ginagawa mo? May nakalimutan ka ba? Ano? Pagbabago. Pagbabago. Matapos marinig ito, si Boss Go ay nagpatuloy sa pag-arte ng katangahan. At minisyon niya, anong uri ng pera ang hinihingi mo? Ang IOU ngayon ay para sa kabuuang 2,200 tael ng pilak. Binigyan kita ng 3,000 tael ng pilak na tala. Dapat kang humingi sa akin ng 800 tael ng pilak na tala. Sinabi ni Jingzi na iniunat ni Wang Yi ang kanyang kamay, magpalat tayo. Si Boss Go ay isa ring matalinong tao. Ang dahilan kung bakit niya gustong mabilis na maalis ang lahat ay dahil ayaw niyang magbago. Kahit nasabihin ito ni Jingzi sa kanyang mukha ngayon, wala siyang balak na magbago. Palitan. Bakit? Halatang may utang ka sa amin ng 4,500 tael na pilak.
Hindi ko pa hinihingi sa iyo ang natitirang 3,000 tail ng pilak, pero gusto mong bayaran ako ng pera. Tapos na magsalita si Boss Go. Tumingin kay Jingzi, at naglabas ng dalawang salita mula sa kanyang mga ngipin, managinip. Kabanata 975 nakakapanabik. Walang alinlangan na mahirap ibalik ang pera mula sa isang sakam na kontrabida. Alam din ito ni Jingzi, at nalaman niya sa mga salita ni Boss Go na may pera siya sa kanyang bulsa at hindi na niya ito ilalabas. Gayunpaman, hindi siya nagalit, sa kabaligtaran, siya ay masaya. Matandang aso, balak mo bang kunin ang pera ko? Nang marinig ni Jingzi na muling tinawag ang kanyang sarili na, matandang aso, nagalit si Boss Go, ang pera mo. Paano mo mapapatunayan na sa iyo ito? Pera. Sabihin ko sa iyo, pera ko ito. Ngumiti si Jingzi at sinabi sa sarili, ngayong wala na ang lahat ng IOU, wala nang utang sa iyo si Joji Bufang. Para sa iba pa, habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Jingzi. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pressure si Boss Go at hindi niya namamalayan na gustong umatras, ngunit nabigo siya dahil hinawakan ni Jingzi ang kanyang palso habang hawak ang pera. Anong ginagawa mo? Walang sinabi si Jingzi. Ang sumagot sa kanya ay ang kamay ni Jingzi na biglang nagpuwersa, parang bakal na plays. Dahil sa lakas at kalupitan ay nagpanik si Boss Go sa sakit. At ang lakas ng kamay ni Jingzi ay patuloy na tumaas. Hindi naisip ni Boss Go na ang isang binata na mukhang payat ay maaaring magkaroon ng labis na lakas sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay mabibiyak na ang kamay niya at wala ng dugo. Hindi na siya makahawak, at lumuwag ang kamao na may hawak ng perang papel. Sinamantala ni Jingzi ang sitwasyon at binawi ang perang papel. Ikaw, ikaw, ikaw. Ang mapanlokong galaw ni Jingzi ay nagulat sa lahat, kasama na si Boss Go, at sila ay hindi nakaimik. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan si Boss Go, ikaw, handa ka na bang gawin ito ng husto? Umiling si Jingzi at seryosong sinabi, hindi ito paghahanda, tapos na. Sa sobrang tapat, hindi nakaimik si Boss Go. Dahil gusto mong maging matigas, huwag mo kaming sisihin. Alam mo, halos 20 tao ang nasa likod ni Boss Go, kaya natural na hindi siya matatakot kay Jingzi, lahat, dahil naglakas loob siyang pag nakawan tayo ng pera natin, bakit hindi mo ito maibabalik? At may utang na sa amin si Joji Bufang ng 4,500 taels. Gusto mo bang bawiin ito? Okay. Agad naging masigla ang lahat at sumunod kay Boss Go patungo kay Jingzi. Pinagsiksikan. Kaya lang mabilis silang umakyat at mas mabilis pa silang umatras. Upang makitungo sa mga ordinaryong taong ito, hindi na kailangan ni Jingzi na gumamit ng labis na puwersa. Sinipa niya silang lahat pabalik ng 3 suntok at 2 sipa. Ang isang grupo ng mga tao ay nakahiga sa lupa sa gulo, ang kanilang mga ulo ay medyo nalilito. Bago dumating, may utang sa kanila si Joji Bufang ng kabuuang 4,500 tael ng pilak. Bilang resulta, ang ilan sa kanila ay may mga IOU at ang ilan ay wala, at ang 4,500 taels ay naging 2,200 taels. Ngunit ngayon, wala ng pera, dahil ang 3,000 tael ng pilak na kinuha ni Jingzi kanina ay inagaw niya pabalik. Mabuting tao, ang paglalakbay na ito pabalik-balik ay katumbas ng paggawa ng isang kawanggawa. Lahat ng utang ay nalinis. Napatingin ang lahat kay Jingzi, gustong umiyak ngunit walang luha. Nandito na si Gobernador Yu. Sa oras na ito, nagtipon na ang mga tao sa labas ng pintuan ng Joji Bufang. May sumigaw, isang aisle ang binuksan sa karamihan, at pumasok si Yuli kasama ang 4 o 5 opisyal at sundalo. Si Yuli pala ang nangunguna sa mga opisyal at sundalo sa opisina ng pahayagan para mapanatili ang kaayusan at manood ng palabas. Nang nagmamadaling umalis si Zhou Ziqiong, napansin niya ito, at sinundan siya ni Jingzi palabas. Mas naging maingat siya, dahil wala namang nangyayari sa Wenxiangzhou at sa opisina ng pahayagan, kaya sumugod siya kasama ang ilang opisyal at sundalo. Si Boss Go at iba pa ay napaiyak sa tuwa nang makita nilang paparating si Yuli. Gustong tumayo noon ni Boss Go, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay nahiga siyang muli. Natatakot siyang malamig ang lupa, kaya kusa siyang humiga at diniin ang ibang tao para mas comfortable. Anong nangyayari? Pumasok si Yuli at nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas sina Jingzi at Zhou Ziqiong. Nang tumingin siya kay Boss Go at sa iba pang nakahandusay sa lupa, kumunat ang noo niya at nagtanong sa malalim na boses. Gobernador Yu, kailangan mong magdesisyon para sa amin. Kaya napaiyak si Boss Go at iba pang maliliit na amo, na inakusahan si Jingzi na hindi lamang nagnanakaw ng pera kundi ng bugbog din ng mga tao. Anong nangyayari? Nang pumasok si Yuli, kinindatan siya ni Jingzi. Naunawaan ni Yuli at hindi iniulat ang pagkakakilanlan ni Jingzi. Gobernador Yu, ang mga taong ito ay nagsasalita ng walang kaparirikan. May 10 o 20 sila. Paano ko kaya maagaw ang kanilang pera? Halatang hinaranggan nila ang pinto ng Joji Cloth Shop na sinadya upang sirain ang negosyo. Natigilan si Boss Go. Natigilan din ang maliliit na amo na nasa ilalim niya at nasa likod niya, hindi ba masyadong walang hiya ang lalaking ito? Siya ay mapanirang puri. Tinalo pa niya tayo. Ninakawan niya tayo ng pera natin. Siya, napakawalan siya.
Matapos matigilan, ang mga taong ito ay nagsimulang magsalita ng galit. Tumahimik ka. Sinulyapan sila ni Yuli at malamig na sinabi, sino sa tingin ninyo ang pinakikinggan ko? Isang tao lang ang makakagawa nito. Governor Yu, hayaan mo akong magsalita. Mabilis na tumayo si Boss Go, Yu Gobernador, si Zhou Jiabufang ay may utang sa amin ng kabuuang 4,500 tael ng pilak, ngunit binigyan lang nila kami ng 3,000 tael nang hindi sinasabi sa amin. Sa huli, inalis nila ang mga papel na pilak at binugbog kaming lahat. Ayan na. Ayan na. Nasaan ang IOU? Natigilan si Boss Go, tinuro si Jingzi, at marahas na sinabi. Pinunit niya ang IOU mag-isa. Isang tao. Oo, masakit. Saglit na tumingin si Yuli kay Boss Go, pagkatapos ay nagtanong ng may panunuya, sa tingin mo ba ako ay tanga kung manggahas siyang pag nakawan ako? Ano ang silbi ng pagbibigay sa iyo ng 3,000 tael ng pilak? At saka, kung hindi mo magawa ang IOU, sino ang nakakaalam kung talagang may utang si Zhou Jiabufang sa iyo o kaya kanyang talunin ng mag-isa? Tao, lahat ba kayong tanga? Tumanggo si Boss Go at agad umiling. Governor Yu, lahat ng sinabi ko ay totoo. Hindi siya pinansin ni Yuli at tumingin kay Zhou Zikyong, Miss Zhou, may utang ba sa kanila ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou? Hindi. Si Zhou Zikyong ay bihirang magsinungaling, ngunit mula nang makilala niya si Jingzi, 2 beses siyang nagsinungaling. Matapos magsinungaling, maging ang kanyang mga earlobe ay namumula. Lumalabas. Ang pakiramdam ng pagsisinungaling. Nakakapanabik. Bagamat nakonsensya siya sa kanyang puso, tiningnan ni Zhou Zikyong si Jingzi at gamaan ang pakiramdam, kahit na nagsinungaling siya, sinabihan niya akong magsinungaling. Bueno, kung iisipin ito sa ganitong paraan, mas magaan ang pakiramdam. Ikaw. Nagulat si Boss Go. Lalong nanlamig ang mga mata ni Yuli nang tumingin siya sa kanila, alam ko kung bakit hindi kayo makalabas sa IOU, dahil wala talagang utang sa inyo ang Joji Cloth Factory. Gumagawa ka pa ba ng kalokohan dito sa pagtatangkang linlangan ako? Halika rito, ibalik silang lahat at tanungin sila. Gobernador Yu, sila ay mali. Kahit anong sigaw ng mga taong ito, sa wakas ay dinala sila ng mga opisyal at sundalo. Tumanggo sina Yuli at Jingzi. Nag-walk out din. Kabanata 976 na huwag kang lalapit. Inalis ni Yila ang tao, at agad na malinis ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou. Dahil walang pumunta sa Zhou Jiabufang para bumili ng mga gamit kamakailan, walang iba maliban sa mga katulong sa tindahan, kaya natural na tahimik. Alam din ni Jingzi na kinuha ni Yuli ang mga taong ito, pinigil sila ng hindi hihigit sa isang araw para sa pagtatanong, at pagkatapos ay pinalaya sila. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nakagawa ng anumang mabibigat na krimen, ngunit ito ay magiging mas tapat din sa kanila. Dumating sina Jingzi at Zhou Zikyong sa Zhou Mansion mula sa likod na pinto ng bufang. Nakaupo si Zhou Gui sa bakuran at agad na tumayo nang makita ang dalawa na papasok. Kumusta, Zikyong? Tatay, si Zier na ang bahala sa lahat. Kaya kinuwento ni Zhou Zikyong ang nangyari kanina, at mukhang nasasabik si Zhou Gui matapos itong marinig. Itong panlilin lang ng matalinong pamangkin. Ay talagang mahusay. Alam mo, ang pera sa mga aklat ni Zhou Jiabufang ngayon ay wala pang 100 tael, at ang inventaryo ay nabacklog. Karaniwang walang dagdag na pera na pumapasok. Dumating si Boss Go at ang iba pa para hingin ang account. Si Zhou Jiabufang ay hindi makabuo ng pera. Kung hindi sumipot si Jingzi, ang sitwasyon na malamang na mangyari ay kapareho ng sinabi ni Boss Go, at kailangan nilang isala sa kanila ang Joji Clothing Factory sa huli. Nang lumapit si Jingzi, hindi lang niya ipinakulong si Boss Go at ang iba pa, ngunit ang pinakamahalaga, nakansela ang lahat ng dating utang na 4,500 taels, at ang pamilya Zhou ay wala ng utang sa ibang bansa. Bagamat personal ding nagsinungaling si Zhou Zikyong, mayroon pa rin siyang matagal na takot sa oras na ito, Zier, hindi ba ito? Hindi maganda. Dapat ay ang pinaghirapan nilang pera, ngunit ngayon ay hindi sila nagbibigay ng kahit isang sentimo, paano sila mabubuhay? Sinabi pa rin ni Zhou Zikyong masyado kang mabait, at ngayon ay nag-aalala ka pa rin kung paano mabubuhay ang iba. Nakangiting sabi ni Jingzi, Sixth Sister, lahat sila ay may pananagutan para dito. At huwag mag-alala, kahit na nawalan sila ng 1 o 200 tael mula sa amin, tiyak na may magbibigay sa kanila ng pera. May magbibigay sa kanila ng pera. Oo, hindi akalain ni Sixth Sister na pumunta sila dito para humingi ng pera sa sarili nilang pagkukusa, di ba? Huminahon si Zhou Zikyong at nagtanong, ibig mong sabihin, naudyukan sila ng iba. Tumanggo si Jingzi, ito ay halata. Hindi mo napansin na ang maliliit na amo na ito ay nakatingin sa mata ng matandang asong iyon. Bukod pa rito, batay sa relasyon ng mga taong ito at ng Joji Cloth Factory sa loob ng maraming taon, paano nila ito magagawa kung ang isang tao ay hindi nag-udyok nito? Kahit na binabaliwala ang mga patakaran. Malamang na may nangako sa kanila ng benepisyo, at naisip din nila na tiyak na magtatapos ang Joji Cloth Factory, kaya dumating sila para gumawa ng isang beses na deal. Maaari nilang makuha ang kanilang pera at makakuha ng mga benepisyo, kaya bakit mag-abala? Hindi. Nagmuni-muni sandali si Zhou Zikyong at sinabing, sino ito? Huwag mo nang isipin iyon, tiyak na may pangalang Ku.
Kinagat ni Joe Gui ang kanyang mga ngipin, narinig ko na may isang nagngangalang Ku na nakipag-ugnayan sa akin ng maraming beses. Ibinibigay namin ang mga pabrika ng tela na ito, ngunit hindi sila madalas makipag-ugnayan sa amin pagkatapos nilang makakuha ng mga damit na cotton. Kung wala siya sa likod nito, paanong ang lalaking nagngangalang Go ay mangangahas na saktan kami? Tumango si Jingzi at sinabing, Tito. Huwag kang minas, hanggat nandito ako, hindi sila makakagawa ng anumang malalaking alon. Sinabi ni Joe Gui na may ngiti sa kanyang mukha, oo, buti na lang nandito ang pamangkin ko sa pagkakataong ito, mas magaan ang pakiramdam ko, at hindi kailangang pagod si Zekiong. Matapos muling pag-usapan ang usapan, pumasok si Joe Gui sa silid. Hindi siya sinundan ni na Jingzi at Joe Zekiong, ngunit umupo sa bench na bato sa tabi nila. Si Prinsipe Yu siguro ang nag-uudyok nito, di ba? Tanong ni Joe Zekiong. Naturally, ang kanyang pag-unawa sa problema ay hindi kasing simple ng kay Joe Gui, at nahulaan niya ito pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Tumango si Jingzi, nais nilang orihinal na gamitin ang Shangyuan Poetry Society upang talunin si Zhou Jiabufang, ngunit nabigo sila sa Poetry Society, kaya kinailangan nilang magtrabaho ng husto sa iba pang aspeto. Sa makatuwid, hindi na kailangang kawan ng mga taong iyon. Sila lamang ang nagdala ng sisi sa kanilang sarili. Tumango rin si Joe Zekiong, halatang sang-ayon sa pahayag ni Jingzi. Hoy, sila ay masyadong naiinip. Kahit na ang mga taong ito ay hindi dumating upang kolektahin ang account, natatakot ako na si Zhou Jiabufang ay hindi makakatagal ng matagal. Medyo pessimistic na sabi ni Joe Zekiong. Ngayon ang Joji Cloth Factory ay walang pera sa mga libro nito, at marami pa ring manggagawa at clerk na hindi nababayaran buwan-buwan. Parami ng parami ang deposito ng mga damit na may cotton padded. Habang lumilipas ang pambansang araw at umiinit ang panahon, hindi na maibebenta ang mga damit na may cotton pad. Kung gusto nilang itigil ang pagbabawas na ito, dapat simulan ng Joji Cloth Shop na ibalik ang dati nitong negosyo at simulan ang pagbebenta ng lahat ng uri ng damit. Pero ang problema ngayon ay puno na ng bulak at cotton padded ang bodega. Kung gusto mong gumawa muli ng mga damit, dapat mong linisin ang mga ito. At ang paunang pagbili ng cotton ay halos nagkakahalaga ng ipon ng Joji Cloth Factory. Kapag na-clear na ito, ibig sabihin ay tuluyan na itong mawawala. Kaya si Zhou Jiabufang ay nasa isang dilema. Ngumiti si Jingzi, ika-anim na kapatid na babae, masyado kang pessimistic. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, hindi matatapos ang pagawaan ng tela ng pamilya Zhou. Gusto rin ni Joe Zekiong na gayahin si Jingzi at ngumisi, ngunit hindi niya magawang ngumiti kahit anong mangyari. Alam niyang napakamakapangyarihan at mayaman na ang kanyang kapatid ngayon, ngunit ito ay dalawang magkaibang bagay mula sa pagbubukas ng pagawaan ng tela. Bukod dito, ayaw ni Joe Zekiong na gamitin ang pera ni Jingzi. Bagamat base sa kanilang relasyon, ayos lang na gamitin ito. Pero kakakilala pa lang nila at sinimulan niyang gamitin ang pera niya. Mayroon siyang 3 babae na pawang nasa Rosshouse City. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba napakawalang kwenta ng kapatid niya at magdudulot lang ng gulo sa kanya? Kaya kung tutusin, nang humingi ng utang si Boss Go sa kanya ngayon at nagpakita si Jingzi sa ibang pagkakataon, nagkaroon siya ng urge na hayaan na lang nilang alisin ang Joji Clothing Factory dahil talagang ayaw niyang masangkot si Jingzi. Nagpupumigla si Joe Zekiong nang bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan at agad na sumimangot, nasira ito. Nakatingin si Jingzi kay Joe Zekiong, at agad na nahuli ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, at nag-aalalang nagtanong, anong problema, sixth sister? Hindi, okay lang. Sinabi niya na ayos lang, tinakpan ni Joe Zekiong ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan gamit ang isang kamay, at ang isa ang kanyang mga kamay ay nakaunat sa likod, na parang inal-alayan ng mga ito ang kanyang puwitan, sa isang kakaibang postura, at pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang mukha ay namula, na parang nahihiya, ngunit mayroong maraming malamig na pawi sa kanyang noo. Ayos ba ito? Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Joe Zekiong, alam ni Jingzi na talagang mukhang hindi siya okay. 6 na kapatid, hayaan mo muna akong tulungan kang bumangon. Tumayo si Jingzi, naghahanda na tulungan si Joe Zekiong na tumayo at magtanong. Matapos marinig ito, si Joe Zekiong ay natakot kaya mabilis niyang ikanaway ang kanyang mga kamay, hindi na kailangan. Sa sinabi niyang iyon ay sa isang iglap na mutla ang mukha niya na kanina pa ay namumula. Sixth sister, anong problema? Dahil dito, lalo pang na-curious si Jingzi. Pagtingin sa kanya, para siyang may pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Kamag-anak ba ito? Then he smiled and said, Sixth sister, huwag kang mahiya. As a woman, there are always a few days na hindi maganda ang pakiramdam mo every month. Tsaka ang dami kong asawa, tapos hindi ko pa rin maintindihan to. Kaya sixth sister, sundin mo lang sabi ko yon, wala lang. Naglakad si Jingzi patungo kay Joe Zekiong. Ano ang alam mo? Ikaw. Halos umiyak si Joe Zekiong, ngunit may mga bagay na hindi niya talaga masabi. Ikaw, huwag kang lalapit. Sabi ni Joe Zekiong sa nakakaiyak na boses. Kabanata 977 darating ang kabanata 970.
Gaya nga ng kasabihan, ang isang babae ay dapat magmukhang mabuti sa mga nagpapasaya sa kanya. Gaya nga ng kasabihan, kailangan mo ng estilo, hindi init. Para kay Jo Zikyong, si Jingzi ang paborito niyang kapatid. Bagamat hindi niya ipinakita ang kanyang sinseridad kay Jingzi, alam na niya ang nararamdaman ni Jingzi para sa kanya. Hindi man niya ito sinabi gamit ang kanyang bibig, masaya pa rin siya sa kanyang puso. Binuksan ngayon ang The Newspaper at Wenxiangju. Ito ang mga ari-arian ni Jingzi. Bagamat hindi isiniwalat ang pagkakakilanlan ng dalawang tao, bilang hostess ng Jojie Cloth Shop, natural na inimbitahan si Jo Zikyong na magtrabaho kasama si Yuli at iba pa. Pinutol ng The Newspaper Office ang laso. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Jingzi, ngunit hindi pa siya nakakapagbihis noon. Espesyal ang okasyon ngayon, kaya't bumangon si Jo Zikyong bago mag-umaga para magbihis. Una, sa pakikipagtulungan ni Hua Qin, naglagay si Jo Zikyong ng magaan na pampaganda na magaan ngunit at pagkatapos ay nagsimulang mag-alala kung anong damit ang isusuot. Dahil hindi pa lumalabas ang unang buwan ng buwan, bagamat unti-unting umusbong ang panahon ng tagsibol, napakalamig pa rin sa labas, lalo na sa umaga, kaya't nakasuot ng cotton padded na damit si Jo Zikyong nagawa ng kanilang Jojie Cloth Factory nitong mga nakaraang araw. Hindi banggitin ang kapal, hindi maganda ang kagandahan. Kakaunti. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naglabas ng puting buwan na umiikot na damit mula sa aparador bagaman ito ay napakanipis, kung isa sa alang-alang na ito ay kalahating araw lamang, naramdaman ni Jo Zikyong na kaya niya itong hawakan. Pagkatapos niyang magpalit ng damit at maglakad-lakad sa harap ng bronze na salamin, sobrang nasiyahan siya at pakiramdam niya, kahit na nagdusa siya ng kaunti, sulit ito. Gayunpaman, ang isang babae ay palaging nakakaramdam ng hindi komportable sa loob ng ilang araw bawat buwan, at ayon sa orihinal na tuntunin, ngayon ang nangyari na unang araw na nakaramdam ng hindi komportable si Jo Zikyong. Tiyak na, nang siya ay bumangon ng maaga sa umaga at nagbihis, naramdaman niya ang hindi malinaw na sakit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, tulad ng mga tusok ng karayom at sizzling kirot. Sa oras na ito, ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang babae ay magpainit. Gayunpaman, para magmukhang maganda, nagpalit si Jo Zikyong ng manipis at cool na mahabang damit, na bawal na. Pagkatapos ng mahabang panahon na nakatayo sa labas, ang sakit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan ay lumalala at lumalala. Malakas, nagpumilit siya para lang sa pagbubukas ng seremonya ni Jingzi. Nang maglaon, sinundan niya si Jingzi sa bahay at umakyat sa itaas para makipag-usap, at pagkatapos ay naramdaman niyang medyo naibsan ang sakit. Lalo na nang dumating si Hua Qin at sabihin sa kanya na may gustong magbayad sa Jojie Cloth Shop, wala na siyang pakialam dito. Sumunod, nanatili siya sa bufang ng isa pang kalahating araw. Sa kabutihang palad, nagpakita si Jingzi upang tulungan siyang harapin ang usapin. Bukod dito, tuluyan niyang nakalimutan ang sakit sa ibabang bahagi ng tiyan niya, kaya sumunod siya kay Jingzi at umupo sa malamig na bangkong bato. At ang pag-upo na ito ay tumagal ng halos isang kapat ng isang oras. Nang muli siyang nakaramdam ng pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan, huli na ang lahat, dahil sa pagkakataong ito ay hindi lang sakit sa ibabang bahagi ng tiyan niya, nararamdaman na rin niya na parating na ito. Oo, dumarating na. Bagamat hindi niya ito nakita, base sa kanyang karanasan, alam niyang ang manipis na damit na suot niya sa pagkakataong ito ay dapat na see-through. Ang pinakamahalagang bagay ay nakasuot pa rin siya ng puting buwan na damit, at ang maliit na pulang mantsa ng dugo, siguradong kitang-kita, tama. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Jo Zikyong. Anong klaseng manipis na palda ang suot niya? Ito ay puti ng buwan. Kung siya ay nagsuot ng maitim, makapal na cotton padded coat tulad kahapon, kahit natapos na ito, tiyak na hindi ito makikita. Ngunit nangyari na ang mga bagay. Nagsisisi ako. Walang silbi. Ang gustong gawin ngayon ni Jo Zikyong ay bumalik sa bahay ng mabilis at magpalit ng bagong damit. Siyempre, hindi maaaring ipaalam ni Jingzi kay Jingzi ang tungkol sa ganitong bagay na kakahiya ba iyon. Ngunit pinipilit ni Jingzi na sumandal, at iginiit na naiintindihan niya ng gusto marami siyang babae, kaya dapat niyang intindihin, ngunit kahit naiintindihan niya, tiyak na hindi niya nakita ang ganoong sitwasyon kung saan ang mga damit ay tinina. Kaya kahit anong mangyari, hindi mo maipapaalam sa kanya. Sige, hindi ako sasama, kaya huwag ka nang matuwa, sixth sister. Nagulat si Jingzi nang marinig niya ang umiiyak na sigaw ni Jo Zikyong at mabilis na ikanaway ang kanyang kamay. Ikaw, tumalikod ka. Hindi pa nakontento si Jo Zikyong at tinuro siya. Okay, actress ako. Si Jingzi ay maaari lamang umatras ng ilang hakbang ng masunurin. Sa oras na ito, muling nagsalita si Jo Zikyong, bumalik ka. Lalong nalito si Jingzi. Anong nangyari? Napaatras ako at napalingon. Kung tita lang, hindi naman dapat ganito diba? Pwede bang? Biglang naisip ni Jingzi ang isang posibilidad at lubos itong naniwala. Sa nakaraang panahon, si Jingzi ay nakakita ng maraming ganitong uri ng sitwasyon noong siya ay nasa junior high school. Ang ilang mga batang babae na medyo maaga ay maaaring magkaroon ng kanilang menarche sa isang tiyak na araw. Lalo na sa tag-araw, natural na makulayan ang kanilang pantalon. Susundan ang mga malikot na batang lalaki sa likuran at sisipol,
na namumula sa kahihiyan, at ang ilan ay maaaring umiyak pa dahil sa kahihiyan. Si Zhou Ziqiong ngayon ay may mataas na posibilidad na makatagpo ng ganitong sitwasyon. Huwag kang lilingon. Pagkatapos sabihin ito, maririnig mo ang walang kwenta at apurahang yapot ni Zhou Ziqiong, papalayo ng palayo. Mabilis na lumingon si Jingzi at nakita niya si Zhou Ziqiong, na tumatakbo palayo, na nakasuot ng puting buwan na damit na may kaunting iskarlote sa kanyang puwitan. Mukhang tama ang hula ko. Sumunod si Jingzi, at humigit kumulang isang kapat ng isang oras pagkatapos pumasok si Zhou Ziqiong sa silid, kumatok si Jingzi sa kanyang pinto. 6 na kapatid, ako ito. Sandali, sandali. Ang boses ni Zhou Ziqiong ay lumabas, at may halatang pagkabalisa sa kanyang boses. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto. Sa oras na ito, natural na nagpalit si Zhou Ziqiong sa manipis na puting damit na puti at nagsuot ng maitim na cotton coat. Medyo namumutla pa ang mukha niya, pero may kaunting pamumula sa pisngi, at may mga butil ng pawis sa noo. Pinagpapawisan na siguro siya sa pagod ng abala siya sa pag-iimpake ng mga damit nang marinig niya ang pagkatok nito sa pinto kanina lang. Miss! Sa sandaling pumasok si Jingzi sa silid at umupo, si Hua Qin ay lumitaw sa pintuan na may isang umuusok na tekor sa kanyang kamay. Guro, narito ang mainit na tubig, asukal at luya na hiniling mo. Ibinaba ni Hua Qin ang mga gamit at pagkatapos ay sinabi kay Zhou Ziqiong, Miss, narinig lang ni Hua Qin na nandito ang tindera na si Song mula sa Zaifang. Pupunta ako at titingnan. Tingnan mo. Tumango si Zhou Ziqiong bilang pagsang-ayon, pinapanood si Hua Qin na lumabas, pagkatapos ay inilipat ang kanyang mga mata sa mesang may tekor, at pagkatapos ay tumingin kay Jingzi. Bilang isang lalaki na may napakaraming babae, kahit na si Jingzi ay hindi isang eksperto sa mga babae ngayon, siya ay hindi bababa sa isang mabuting tao. Sa kanyang orihinal na panahon, alam niya na kahit na siya ay isang mabuting tao o isang scumbag, hanggat ang isang tao ay may kapareha, alam niya na ang mainit na tubig ay omnipotent. Uminom ng mas mainit na tubig kapag mayroon kang sipon, uminom ng mas mainit na tubig kapag dumating ang iyong tiyahin, dapat kang uminom ng mas mainit na tubig kapag hindi ka masaya, at dapat ka ring uminom ng mas mainit na tubig kapag mayroon kang iba't ibang mga sakit ng katawan. Ilagay natin ito sa paraang ito, hanggat mayroon kang kaunting kakulangan sa ginhawa sa iyong katawan, ang mainit na tubig ay maaaring makatulong sa iyo na malutas ito. Bilang mabuting tao, natural na pamilyar si Jingzi dito, lalo na sa mga babaeng may dysmenorrhea. Bilang karagdagan sa mainit na tubig, alam din ni Jingzi na ang pagsasama-sama ng brown sugar at luya ay hindi lamang nakakapagtanggal ng lamig, kundi nakakapag-activate din ng sirkulasyon ng dugo. Ito ay mas mahusay kaysa sa simpleng pag-inom ng mainit na tubig. Kabanata 978 Panloob at Panlabas na mga problema. Nang wala na si Hua Qin, hindi rin nakaimik si Jingzi. Pagkaraan ng ilang sandali, handa na ang isang mangkok ng brown sugar ginger tea. 6 na ate, inumin mo habang mainit. Namula ang mukha ni Zhou Ziqiong. Bilang isang babae, natural na alam niya ang mga function ng brown sugar ginger tea na ito kaysa kay Jingzi, at hiniling siya ni Jingzi na inumin ito sa oras na ito. Nangangahulugan ito na dapat niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. No wonder na sabi na lang niya. Understanding women. Sure enough, naiintindihan niya ang mga babae. Naikuyong ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga kamao. Bagamat pakiramdam niya ay hindi nakakahiya na malaman niya ang tungkol sa ganitong bagay, agad namang tumaas ang puso niya nang may naisip siyang ibang bagay. Nakita mo lang ba? Hindi. Mabilis na ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay para tanggihan ito. Alam mo ba kung ano ang tinanong ko, at sinabi mo lang na hindi? Tinitigan siya ni Zhou Ziqiong, maliwanag ang mga mata. Natigilan si Jingzi at agad na sinabi, kahit anong itanong ni Sixth Sister, hindi ko nakita. Dahil pinalingon ako ni Sixth Sister, natural na wala akong makita. Talaga, syempre totoo. Kung gayon, ano ang nangyayari sa mangkok na ito ng brown sugar ginger tea? Tama na. Nag-isip sandali si Jingzi at nakangiting sinabi, napakalamig ngayon kaya sinuot ko ito nang makita ko ito. Malamig siguro pagkatapos ng mahabang panahon sa labas na nakasuot ng manipis na palda, kaya nagtimpla ako ng mangkok para inumin ni Sixth Sister para uminit ang katawan niya. Nanliit ang mga mata ni Zhou Ziqiong, kanina mo lang sinabi. Kilalang kilala mo ang mga babae, huwag mong sabihing hindi mo alam kung para saan ang brown sugar ginger tea. Sandaling natigilan si Jingzi, at sa wakas ay napaamin na lamang niya ang isang mapait na ngiti, tama ang hula ng ika-6 na kapatid, alam ko na narito ang babae. Sa panahon ng regla, sasakit ng husto ang iyong tiyan. Ang pag-inom nitong brown sugar ginger tea ay hindi lamang makapagpapaalis ng lamig, ngunit nakakapag-activate din ng sirkulasyon ng dugo at nagpapainit sa iyo. So, nakita mo pa rin. Si Zhou Ziqiong ay humakbang pasulong, bagamat may pagtingin sa kanyang mga mata. May bahid pa rin ng pagkamahiyain, ngunit ang kanyang nakakuyom na mga kamao at ang mga salitang lumabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin ay nagparamdam kay Jingzi ng kanyang galit. Padalhan ako ng pamagat. Maingat na ngumiti si Jingzi, ano ang nakita mo? Bakit kakaibang magsalita si Sixth Sister? Lumingon ako. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng Sixth Sister. Hindi mo talaga nakita. Saka paano mo nasabi sa akin?
Gumawa ako ng brown sugar at ginger tea, paano mo nalaman na darating ako? Menstrual period. Sumimangot si Zhou Ziqiang, medyo nalilito. Oh, ito, hindi si Hua Qin. Noong nagpuputol kami ng ribbon ngayon, madalas kong nakikita si Sixth Sister na nakasimangot. Akala ko ay hindi maganda ang pakiramdam ni Sixth Sister. Nagkataon lang na nakasalubong ko si Hua Qin sa labas, kaya tinanong ko siya. Nalaman kong may menstrual period si Sixth Sister at sumasakit ang tiyan, kaya pinadala niya ito ng mainit na tubig. Ito. Dapat totoo sa pagkakataong ito. Fake ba ito? Nagpa siya si Jingzi na huwag magsalita, ligtas ito sa ganitong paraan. Naniwala din si Zhou Ziqiang sa mga salita ni Jingzi sa oras na ito at nakahinga ng maluwag. Hanggat hindi niya nakita ang nakakahiyang eksena kanina, walang mangyayari. Tapat ka pa rin. Matapos marinig ang mga salita ni Zhou Ziqiang, naramdaman ni Jingzi na parang nabigyan siya ng amnestia. Alam niyang nakaligtas na siya sa wakas at mabilis na sinabi, sige, Sixth Sister, inumin mo itong mangkok ng brown sugar ginger tea habang mainit. Kung malamig, hindi na ito gumagana, at si Sixth Sister, sobrang lamig ngayon at may regla ka, bakit manipis ang palda mo kapag lalabas ka? Pagkatapos ay may panibagong panunumbat, ngunit hindi tumanggi si Zhou Ziqiang, biglang naramdaman na naroon ang ganitong uri ng tao. Napakasarap din ng pakiramdam ng pagtuturo ng leksyon. Habang umiinom si Zhou Ziqiang ng ginger tea, nag-iisip si Jingzi, dahil nang makita niya ang maliit na pula sa likod ng puwitan ni Zhou Ziqiang, nagkaroon siya ng ideya sa kanyang isipan. Ang susunod na dapat gawin ay talakayin ito kay Zhou Ziqiang at pagkatapos ay isabuhay ito at isasagawa. Ang kailangan lang niyang alalahanin ay kung magtatagumpay ba ang planong ito. Wala siyang lakas ng loob na igarantiya ito. Kailangan pa niyang talakayin ito kay Zhou Ziqiang upang makita kung ito ay magagawa. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Jingzi na hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito, dahil may malabo siyang pakiramdam na kung sasabihin niya iyon, baka gusto siyang paghiwalayin ni Zhou Ziqiang. Basta, habang si Jingzi ay nahihirapan kung sasabihin ba ito o kung paano ito sasabihin. Biglang nagkaroon ng commotion mula sa labas, at ang sigaw ni Hua Qin. Kung paghusga sa tunog, dapat ay nanggaling ito sa harap ng pintuan ng bufang. Nagkatinginan sina Jingzi at Zhou Ziqiang, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Pagbalik muli sa Jojie Cloth Shop, ang pinto sa kalye ay sarado, at si Hua Qin ay nakasandal sa pinto sa sandaling ito, na may luha sa kanyang mukha, kumakabog ang dibdib, namumula ang mukha, at galit ang mga mata. Nang makitang pumasok si Zhou Ziqiang, hindi na nakayanan ni Hua Qin at sumandal sa pinto at bumagsak. Walang mga tagalabas sa tindahan ng tela. Pagtingin-tingin, lahat sila ay mga shop assistant na nakasuot ng uniforme ng cloth shop. Ang ilan sa mga mukha ay medyo hindi pamilyar kay Jingzi. Hindi niya nakita ang mga katulong na ito noong nasa tindahan siya ng tela ngayon. Not to mention the appearance of these clerks, may mga mabangis din silang mga mukha. Kung tama ang hula nila, dapat sila ang nagdudulot ng gulo. Sa oras na ito, si Jojia Bufang ay talagang nababagabag, na may maraming panloob at panlabas na problema. Pagkatapos lamang na harapin ang mga dayuhang kaguluhan, sa loob ng kalahating oras, nagsimula ang panloob na kaguluhan. Nang makita si Zhou Ziqiang, kabilang sa mga mabangis na clerk na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 40 taong gulang na may tusong mga mata ang lumabas, Miss, kailangan naming makipag-usap sa iyo ng mabuti ngayon. Oo, kausapin kitang mabuti. Sa kanyang likuran ay agad namang pumayag ang 5 o 6 na binata na nakasuot ng parehong uniforme. Tumango si Zhou Ziqiang at sinabing, Tito Song, matanda ka na rin sa tindahan ng tela namin. Kung may mangyari man, pumunta ka lang sa bahay ko at kausapin ako. Hindi magandang dalhin ang mga taong ito sa tindahan para manggulo, di ba? Tignan mo kung magkagulo, magsasara na ang cloth shop natin, kung hindi, biro sa mga tagalabas, di ba? Sa pagsasara na ito, may pagpapatuloy pa kaya ng ating cloth shop ang negosyo nito. Alam mo rin na ang aming kasalukuyang negosyo ay hindi gagana. Magaling, ano ang iisipin sa atin ng mga taga Ross House City kung isasara nating muli ang tindahan sa sikat ng araw? Sa palagay nila ay hindi na matutuloy ang ating Jojie Cloth Factory, masyadong malala ang epekto. Sa pagtatapos ng pangungusap, naging seryoso ang mukha ni Zhou Ziqiang. Haha, kung hindi mo gagawin, hindi mo gagawin. Parang ang daming negosyo kapag bukas si Jojia Bufang. At si Uncle Song ay sumangot ng malamig, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak, at hindi siya natatakot sa galit ni Zhou Ziqiang. Ang tunay na pangalan ni Uncle Song ay Song Dalo. Noong itinatag ni Zhou Gui si Jojia Bufang, siya ay nasa tindahan. Siya ay talagang isang matanda. Nang maglaon, lumaki ng lumaki si Jojia Bufang, at hindi lang ang tindahang ito sa Ross House City. Nagbukas din sila ng 2 sangay sa Changzito at Chengbeito, na tinatawag na Zaifang at Biafang ayon sa pagkakabanggit. Si Song Dalo na ngayon ang nasa Changzito. Ang tindera ng Zaifang shop na iyon. Ang mga lalaking nasa likod niya ay natural na taga Zaifang. Sa oras na ito, lumitaw silang lahat sa pangunahing tindahan ng Jojia Bufang. Halata naman na nandito sila na may masamang balak.
Kabanata 979 Hindi ako talented. Pagkarinig sa sinabi niya, tuluyang lumungkot ang mukha ni Jo Zekyong. Shopkeeper Song, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang pagpapalit ng titulo ay masasabi na ang ugali ni Jo Zekyong. Ms. Jo, ang buwan ng bayad ng aming Jojie Cloth Shop ay hindi nababayaran ng higit sa isang buwan, tama ba? Nagpalit din ng titulo si Song Dalo at malamig na nagtanong. Shopkeeper Song, alam mo rin na ang negosyo ng cloth shop ng aming pamilya Jo ay naging napakasama mula noong ilang taon na ang nakakaraan. Walang dagdag na pera sa account ng cloth shop. Ipinaliwanag ko na ito sa lahat. Kapag bumuti ang negosyo, hindi ko lang ibibigay agad sa lahat ang pagbabayad ng buwan ng pera at pagbibigay ng higit pa sa lahat ay maituturing na kabayaran sa hindi pagbibigay ng buwan ng pera sa lahat sa panahong ito. Sinabi ni Jo Zekyong sa malalim na boses, ngunit ramdam pa rin ang kanyang sinseridad sa kanyang tono. Bilang karagdagan sa grupo ni Song Dalo, tumanggaw rin ang iba pang clerk sa Jojie Cloth Shop, dahil nakinig na sila sa kanyang paliwanag sa sinabi ni Jo Zekyong. Gayunpaman, tumikim si Song Dalo, bumabuti ang negosyo. Maaantig ni Miss Jo ang kanyang konsensya at magtanong, sa kasalukuyang sitwasyon ng Jojie Cloth Factory, mapapabuti pa ba ang negosyo? Dito man, Biefang o sa ating Zaifang, may atraso sa loob lahat sila ay mga damit na may cotton padded na hindi maibebenta, at mas mataas ang presyo kaysa sa Kuja Cloth. Sino ang bibili sa kanila ng Kuja Cloth? Maghintay ng 2 araw, ganap na tapos na ang taglamig, at lahat ng mga damit na ito na may cotton padded ay nasa iyong mga kamay. Sa panahong iyon, bibilhin ito ni Jo Jabo. Tapos na ang buong tindahan, sino ang aasahan nating magbabayad nito? Posible bang ibigay sa amin ni Ms. Jo ang mga damit na may cotton padded na walang gustong magbayad para dito? Pero sabi ko sa iyo, ayoko. Ayoko din. Ayaw ko din. May sumigaw mula sa likuran, ngunit sa paglingon, ang mga taong sumisigaw ay pawang mga clerk na dala ni Song Dalo. Sobrang nasiyahan si Song Dalo dito. Sa oras na ito, tumingin siya sa iba pang mga katulong sa tindahan sa Jojie Cloth Factory at sinabing, lahat tayo ay nagtatrabaho para sa Jojie Cloth Factory, kaya ako ang may pinakamahusay na masasabi kung ano ang nararamdaman mo. Ngayon lang sinabi ni Miss Jo na ang dahilan kung bakit walang buwan ng bayad ay dahil hindi maganda ang negosyo at walang pera sa account, ngunit talagang, walang pera sa account. Pagkasabi nito ay natahimik ang lahat. Napatingin silang lahat kay Jo Zekyong. Shopkeeper Song, bilang tindero ng Zaifang, hindi mo ba dapat alam na alam kung may pera sa account ni Bufang? Matapos pakinggan ang mga salita ni Jo Zekyong, napangiti si Song Dalo, si Miss Jo ang nagsabi nito, ako ang tindera ng Zaifang, alam ko kung may pera sa account ni Zaifang, ngunit hindi ko alam kung may pera sa general ledger ni Jojia Bufang. Wala ring pera sa pangkalahatang ledger. Sabi ni Jo Zekyong sa malalim na boses. Walang pera. Okay lang kay Miss Jo na manlinlang ng ibang tao, pero kung gusto mo akong linlangan, sa tingin ko mas mabuting magtipid ka. Kung ayaw maniwala ng Shopkeeper Song, nasa tindahan ng account book, tingnan mo kung may pera ka. Haha. Ngumisi si Song Dalo, ngunit ayaw niyang basahin ang account book. Ms. Jo, sa tingin mo ba tanga ako? Gumawa ka ng 1,000 tail sa account book na ito. Isinulat mo lang ang 100 tail sa ledger, sino ang nakakaalam? Kinaikit ni Jo Zekyong ang kanyang mga mata, tumingin kay Song Dalo, at sinabi ang bawat salita, maaari akong sumumpa sa Diyos, ang lahat ng mga ledger ng aming tindahan ng tela ng pamilya Jo ay akin. Isinulat ito sa isang stroke, at talagang walang panloloko. Ngunit, tindera, napakagaling nitong sinabi ni Song. Posible bang ganito ang pagsulat mo sa account book ni Zaifang? Nagalit ito sa kanya, at agad siyang sumagot, Miss Jo, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sinasabi ko lang kung posible. Hinding-hindi ako magtatago ng mga account na ganito. Hindi man loloko si Shopkeeper Song, kaya mas gusto kong hindi, walang pera sa general ledger. Ngunit hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Song Dalo, at tumingin sa mga tao at sinabing, dapat ay alam ninyong lahat ang tungkol sa Shangyuan Poetry Party na ginanap kahapon, tama ba? Malaking bagay ang aming Jojie Cloth Workshop, na inorganisa kasama ng Jocks Ian Tower. Hindi lang kayo makakakuha ng cotton padded na mga damit mula sa aming Jojie Clothing Factory kung hulaan ninyo ng tama ang lantern riddle mula sa cloth fitting Jojia, ngunit maaari rin kayong makakuha ng mga puzzle ng parol mula sa Jojia na pilak, ngunit maaari rin kayong makakuha ng mga damit na may cotton padded mula sa aming Jojie Clothing Factory. Pabrika kung tama ang hula mo sa isang bogtong na parol kung sasabihin mong walang pilak, hindi ako naniniwala. Ito. Sa sandaling lumabas ang mga salita, nagkaroon ng maraming talakayan sa ibaba. Narinig na ng lahat ang tungkol sa parol na bogtong na paghula sa Shangyuan Poetry Club. Sa totoo lang, lubos na hindi nasisiyahan ang lahat sa bagay na ito, lalo na nang marinig nila na sa wakas ay may nahulaan ang lahat ng mga bogtong ng parol, at ang tindera na si Hu mula sa Jocks Ian Tower ay talagang kinuha ito. 12,500 tail ng pilak. Narinig din ng ilang tao na sa wakas ay itinayo ng shopkeeper na si Hu ang Jocks Ian Building, ngunit hindi nila alam kung nakakuha ng pera si Jojia Bufang. Wala talagang pera si Jojia Bufang. Walang pera. Talo ang Jocks Ian Building. Mahigit 10,000 tail ng pilak, Miss Jo,
huwag mong sabihin sa akin, hindi mo ito ibinigay, tama. Nabalitaan ko na ang nakahula ng tama sa bugtong ng parol ay isang binata. Hindi kaya nasangkot si Miss Joe dito para hindi maibigay ang pera. Haha. Nagsimula siyang tumawa, ngunit pagkatapos niyang tumawa, sinabi niya ng may mahigpit na mga mata, pero, hindi ako naniniwala. Napakalinis ni Miss Joe at may mataas na antas ng paningin. Alam ito ng lahat sa Ross House City. Paano niya ipagkakatiwala ang sarili sa iba para sa pera? Sa makatuwid, si Miss Joe ay dapat na nagbigay ng higit sa 10,000 tael ng pilak sa iba, ngunit hindi niya ibinigay sa amin ang buwan ng bayad. Sa tingin ba niya madali kaming mabuli at ayaw niyang ibigay ito sa amin? Narinig nga ni Song Dalo ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng sabi-sabi. Dahil ang Zaifang ay nasa dulong kanluran ng Ross House City at malayo pa rito, bihirang pumunta rito si Song Dalo, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Matagal ka na sa bahay, at sa wakas ay may nasabi kang makatao. Sa oras na ito, nagsalita si Jingzi, na kanina patahimik hanggang ngayon. Hindi bata si Song Keeper Song. Bagamat hindi siya kilalang tao sa Ross House City, kumpara sa mga ordinaryong tao, mas masahol pa siya sa mga ordinaryong tao. At saka, malapit na siya sa big shot, at mas namamaga pa siya. Kaya't biglang lumitaw ang isang kakaibang mukha at pinagalitan siya, at hindi siya makaupo, sino ka? Maglakas loob ka bang sabihin iyon tungkol sa akin? Tumingin sa kanya si Jingzi at Ninishan, kanina mo pa ako nabanggit, pero hindi mo pa ako kilala. Sino ito? Nabanggit ba kita? Medyo natarante si Song Keeper Song. Hindi na tumingin sa kanya si Jingzi, ngunit tumingin sa mga tao at sinabi mo lang na may nanalo ng higit sa 10,000 tael ng pilak mula sa Jocks Ian Tower, at ako ito. Ikaw. Nagulat na sabi ni Song Dalo, napatingin din ang lahat, lalo na ang mga clerk sa Jojia Bufang Head Office. Dapat alam mo na noong dumating si Boss Go para manggulo ngayon lang, itong gwapong binata ang lumapit at hindi lang pinalaya si Boss Go, pati lahat ng utang ni Jojia Bufang ay nabayaran. At napakalapit niya kay Joe Zikyong, at sinabi pa niya na si Joe Zikyong ay ang kanyang ika-6 na kapatid na babae, ngunit hindi pa nila ito narinig noon, kaya ngayon ang lahat ay mas interesado sa kanyang pagkakakilanlan. Kabanata 980, Pochang Tao. Oo, ako ito. Masayang sabi ni Jingzi. Nang marinig ito, natahimik ang lahat sa tindahan ng tela. Napatingin sila kina Jingzi at Joe Zikyong. Tila naintindihan ng lahat. No wonder, parang na-overestimate ko si Miss Joe. Sinabi ko rin na malinis si Miss Joe. Yun pala ay dahil ayaw kong kunin ang mahigit 10,000 tael ng silver at sumama na lang sa napakagandang bata. Pop! Bago siya matapos magsalita, may 5 fingerprints si Song Dalo sa kanyang mukha. Ikaw. Hindi pinangarap ni Song Dalo na sasampalin siya ng binata sa kanyang harapan na mukhang iskolar kapag hindi siya sumang-ayon sa kanya. Seryoso isang magalang na basura. Ang mga clerk sa Jojia Bufang Head Office ay hindi nagulat dito. Kung tutusin, ngayon lang nila nasaksihan si Jingzi na binugbog ang halos 20 tao, kasama si Boss Go. Masasabi lang ni Song Dalo na ang pambubugbog sa kanya ay higit pa sa sapat. Ano ako? Bagamat mukha akong patas, ayaw ko kapag tinatawag akong maganda. Hindi na nag-abala pa si Jingzi na magsalita ng walang kaparirikon sa kanya, ngunit tumingin sa mga manunood at sinabing, si Joe Zikyong ay ang aking ika-6 na kapatid na babae. Kaya't tinulungan ko ang pamilya Joe. Tungkol sa higit sa 10,000 tael ng pilak para sa paghula ng mga bagtong ng parol, natural na hindi ko ito hihilingin. Kahit na gusto ko ito, ang pamilyang Joe ay makakakuha din ng tela kung ito ay makukuha ng pamilyang Joe. May pera ka man o wala. Nang sabihin niya ito, tumingin si Jingzi sa mga clerk sa Jojia Bufang Headquarters. Tumango ang mga clerk matapos itong marinig. Pinagalitan ni Song Dalo si Jingzi ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi, paano kung hindi ko kailangan ng 10,000 tael? Ang kasalukuyang Jojia Clothing Workshop ay nasira. Kung magpapatuloy ito, huwag na lang hindi makuha ang orihinal na buwan ng pera, sa hinaharap kung mas marami kang ipon, mas lalo kang mawawala. Tapos ano? Dapat ay mayroon kang magandang paraan, tama ba? Tumingin si Jingzi sa kanya at nakangiting nagtanong. Pagkatapos, nagulat si Song Dalo kay Jingzi, nagtataka kung paano niya nalaman na may paraan pa ako palabas. Pero hanggang doon na lang ang daldal, hindi na sinasadya ni Song Dalo na itago pa, kaya nginisyan niya, dahil ang lahat ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon, mayroon akong magandang paraan, at sasabihin ko sa iyo ngayon. Lahat. Tumikim si Song Dalo, at pagkatapos ay nagsalita, alam ng lahat na ang Kuja Cloth Shop at Jojia Cloth Shop ay nagbebenta din ng mga cotton na damit, at mas mahusay ang mga ito kaysa sa Jojia Cloth Shop. Sinamantala ng Kuja Cloth Shop ang pagbagsak sa negosyo ng Jojia Cloth Factory at matatag na sinamsam ang negosyo sa Ruth Joe. Maging pinakamalaki sa Roshow at maging sa Angwo oras na para mag-set up ng shop. Lahat ay nagmuni-muni at tumatango paminsan-minsan, halatang nararamdaman na si Song Dalo ay nagsasabi ng totoo. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, magpatuloy. Mayroon akong napakagandang personal na relasyon sa may-ari ng Kuja Baswang. Ang may-ari ng Kuja Baswang ay isang mabait na tao.
Nabalitaan ko na ang lahat ay nabubuhay sa mahirap na kahirapan ngayon. Nakaramdam ako ng matinding pagkabalisa, kaya't inimbitahan ko ang lahat na pumunta sa Kuja Cloth Factory, dahil ang negosyo ng Kuja Cloth Factory ay nagiging mas mahusay, at ang lahat ay nagiging mas maraming lakas sa tindahan, at ang lahat ng tao ay nagiging mas mahusay at ang mga tao sa tindahan ay nagiging mas mahusay, at ang mga tao ay nagiging mas mahusay at mas maraming lakas sa mga tindahan. Basta umalis sila, makakapagsimula na tayo sa trabaho. Okay, mabuti. Muling ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay. Alam niyang ito ang pinakamalaking layunin ng paglalakbay ni Song Dalo. Kailangang sabihin na si Prinsipe Yu ay mayroon pa ring maraming pamamaraan, parehong panloob at panlabas. Paano ang buwan ng bayad mula sa may-ari ng Kushuang? Mayroon bang Joji Cloth Shop na nagbibigay sa iyo ng higit pa? Narinig ni Jingzi na ang dahilan kung bakit napakalaki ng Joji Cloth Shop ay dahil walang pakialam si Jo Zikyung sa mga empleyado sa ibaba. Manipis lalo na ang monthly payment na mas mataas pa sa ibang tindahan. Kahit magkano ang buwan ng pera, ano pa ang silbi kung hindi natin ito binabayaran? Ibig sabihin hindi ito kasing yaman ng tindahan ng tela ng pamilya Jo. Nanatiling tahimik si Song Dalo, pumayag. At nagpatuloy si Jingzi, tama ang shopkeeper Song, at nagsusumikap siyang tulungan ang lahat. Matagal na siguro niyang napag-usapan ito sa may-ari ng Kajiezuwang, kaya kung naagrabyado ka rito, ang paggamot na ibinigay ni Kujabyuzuwang kung mabuti, maaari kang sumama sa kanya. Natahimik ang lahat. Marahan ding hinayla ni Jo Zikyung si Jingzi mula sa likuran, na parang nagtatanong kung bakit niya ito sinabi. Hindi ba ito nagtulak sa lahat ng kanilang mga katulong sa tindahan sa Kuja Cloth Shop? Bagamat talagang mahirap para sa kanilang Joji Cloth Factory ngayon, ang mga shop assistant ay ang pundasyon ng Joji Cloth Factory. Kung ang mga katulong sa tindahan ay wala na, kahit na mayroon silang mga ideya para sa pagbabalik tanaw sa hinaharap, hindi nila ito mababaligtad. Paano nila ito magagawa muli kung ang lahat ay wala na? Negosyo. Gayunpaman, tinapik ni Jingzi ang kanyang kamay at kinindatan siya, na nagpapahiwatig na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol at kailangan lang niyang makinig sa kanya. Bagamat marami pa ring pagdududa sa kanyang puso, handa si Jo Zikyung na maniwala. Katulad ng kanina, bigla niyang naramdaman na mas gamaan ang pasan sa kanyang mga balikat. Sa oras na ito, siya ay natigilan. Kailan pa siya nasanay sa ganitong pakiramdam ng pag-asa? Alam mo, kinailangang suportahan ng orihinal na Jo Zikyung ang lahat ng mag-isa. Nakatayo sa likod ni Jingzi, tumingala si Jo Zikyung sa kanyang likuran, nawalan ng pag-iisip. Hindi lamang ang mga clerk sa Joji Bufang main store ang natigilan, ngunit si Song Dalo mismo ay natigilan din. Ang lalaking ito ba ay talagang nakababatang kapatid ni Jo Zikyung? Bakit mo ako tinutulungang magmaneho ng mga tao sa Kuja Clothing Village? Baka siya ay isang tanga. Pagkatapos ay hindi niya ito pinansin at nagtanong, ano sa tingin mo ang mabuti? Maaari kang sumama sa akin ngayon. Ang mga unang pumunta sa Kuja Baswang. Kapag pinalawak ng Kuja Baswang ang sukat nito sa hinaharap, ikaw ay magiging katulad ko. Siya ay isang veterano ng Kuja Cloth Shop, at ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa buwanang sweldo sa Joji Cloth Shop. Ang ilang mga tao sa karamihan ay nag-alinlangan, ngunit sa huli ay ilang mga batang clerk ang sumang-ayon. Hindi napigilan ng panghihikayat ni Song Dalo, nagpasya siyang umalis, at pagkatapos ay malungkot na tumayo sa likod ni Song Dalo at ng iba pa. Old Lee, hindi ka ba pupunta? Ikaw ang veterano ng Joji Cloth Shop. Sino ang hindi nakakaalam na magaling kang magbenta ng mga damit? Kung pupunta ka sa Kuja Cloth Shop, tama ka. Sabi nga sa kasabihan, hulihin muna ang magnanakaw, hulihin ang hari. Hindi nasisiyahan si Song Dalo sa pagkuha lamang ng ilang maliliit na tungkulin tulad ni Ann. Ang taong tinawag ni Song Dalo na Lao Li ay isang matandang clerk na halos kasing edad ni Zhou Gui. Noong unang itinatag ni Zhou Gui ang Joji Cloth Factory, sinundan siya ni Lao Li. Sa mga karaniwang araw, kapag wala sina Zhou Gui at Jo Zikyung, ito ay karaniwang Lao Li. Ang namamahala, bagamat hindi siya ang tindera, ang kanyang katayuan sa puso ng mga katulong sa tindahan sa Joji Bufang ay mas mataas kaysa kay Song Dalo. Kaya't hanggat maaari mo siyang udyukan na magrebelde, mas madaling mag-udyok sa iba. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, umiling si Lao Li at ngumiti, shopkeeper Song, matanda na ako, kaya hindi na ako nag-abala pa. Isa pa, nostalgic akong tao. Pagkatapos ng mahabang panahon na manatili sa isang lugar, ayoko nang lumipat. Pero gusto ko pa ring bigyan ng payo ang shopkeeper Song, hoy, kailangan mong magkaroon ng konsensya. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.